Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Guys, nasira yung mic ko. Hindi ko alam kung anong problema niya. Ang mahal-mahal binili, tapos nasira lang ang mic ko. Kaya nga, balik tayo sa original nating mic. Uy guys, monetize na tayo. Meron na akong 64 pesos galing YouTube. In fairness naman ha. Yung kwento natin ngayon ay galing sa isang anonymous member. We are living in a small town in Baguio City. Siguro sa sobrang laki ng Baguio, hindi kayo masyadong familiar sa barangay namin. Basta parang nasa pinakadulo pa siya, mga 25 to 30 minutes away sa mismong town. Hindi ko alam kung may mahilig ba sa inyo sa digital camera. Kasi ako, oo. Parang naging obsession ko na mag-collect ng mga cameras for the past few months. Maski saan-saan na basta makakabili ako ng camera, ay go na go ako. Minsan, sa Shopee ako nagtitingin ng mga camera, pero dahil sa kalayuan nga ng bahay namin, ay mataas din yung patong ng shipping. Sa mga Facebook groups naman ng buy and sell, wala akong nakikitang mga camera at puro mga damit at sapatos lang. Hindi rin naman talaga ako gumagamit ng Facebook Marketplace kasi natatakot akong mag-pick up ng mga gamit sa mga bahay-bahay. Pero dahil nga gusto kong mangolekta, ay talagang kahit saan na ako naghahanap. Nag-scroll ako sa Facebook Marketplace bago ako matulog noon. Puro mga 2,800 pataas yung mga nakikita ko nagbebenta at yung ibang mura naman ay nasa Maynila na. Pero ang hirap makakita ng mga nag-o-offer ng shipping. May isa lang akong nakita na camera na mura na digital at hindi film. Sa post niya, kasama na yung charger, battery at SD card. Kaya minessage ko kagad yung seller at nag-reply naman siya kagad. Mga 2:00 ng madaling araw, nagulat ako kasi ang bilis niya mag-reply. Usually kasi, sa umaga at hapon na nagre-respond yung mga tinatanong ko na seller. Naisip ko naman na baka kagaya ko lang din yung seller na hindi natutulog. Interesado ka ba? Pick up mo na mamayang hapon, sabi ng seller sa akin. Nag-iisip pa ako kung kukunin ko ba. Tinignan ko ulit ang mga pictures ng camera at napansin ko na parang bago lang at wala talagang kahit anong gasgas. Nag-reply ako at sinabi kong mga 1:00 ako ng hapon magpipick up dahil medyo kalayuan ang address niya at baka malate din ako ng gising. Sigurado ka bang pipick upin mo? Sabi naman ng seller at nag-oo na lang din ako. Kinukulit pa ako na dapat daw ay on time akong makadating doon. I find it kinda annoying kasi umagri na nga ako pero baka may ibang nagme-message din kasi sa kanya. Fast forward sa pag-pick up ng item, nung nakadating na ako sa bahay ng seller, napansin ko kaagad yung maraming manika sa may gate at may mga balloons na nakasabit. One-story house or bungalow yung style at may gate na gawa sa bamboo. Ang creepy talaga ng vibe ng bahay. Kaya kinatok ko na kaagad yung pintuan at minessage yung seller na andun na ako sa harap ng bahay niya. Nasihin niya naman agad at parang mga 5 minuto ang lumipas bago may nagbukas ng pintuan. Hindi niya inopen ng buo ang pintuan. Bale parang kalahati lang at inabot niya agad ang camera. Napansin ko din na balot yung seller sa mukha. Inabot ko kaagad yung bayad at sinara na niya ang pinto. Ilang minuto akong nakatayo sa kinatatayuan ko at pinaprocess ko kung anong nangyari dahil sa bilis ng interaction. Nag-pop lang yung notif ko sa phone at nakasold na yung item tapos nag-leave na ng convo yung seller. Dali-dali na lang din akong umalis at umuwi ng bahay. Pagdating ko sa bahay, na-excite ako sa camera pero hindi pa rin nawawala yung weird kong nararamdaman nung pumunta ako sa bahay ng seller. Anyways, ang ganda ng camera at walang gasgas. Binuksan ko ito at napansin ko na may SD card sa loob. Tinignan ko naman yung images pero picture lang ng aso yung nandun. Nasa palagay ko ay aso ng seller. Dahil hawig yun dun sa profile picture niya mismo. Natuwa ako kasi hindi ko kailangan bumili ng SD card. Gamit ko yung camera sa tuwing lumalabas ako kasama ang family and friends. Maganda naman yung takbo ng cam at mala vintage ang kuha. Kaso hindi ko pa matransfer yung mga pictures kasi hinihintay kong makarating yung SD card reader na binili ko. Nagsimula na yung nakakatakot na pangyayari a few days kong ginamit yung camera. One night, kasama ko kasing natutulog ang alaga kong pusa at tahimik lang yon pag natutulog kami. Nanonood ako ng movie
Nang biglang pumunta yung pusa ko sa pintuan ng kwarto at meow siya ng meow. Hindi ko na pinansin kasi baka nagpapapansin na naman. Napagpasyahan ko ng matulog dahil ano ng oras yun. Nagpo-phone lang ako para makuha ko yung tulog ko. Nang biglang bumukas yung kwarto ko, kaya napatingin ako kagad kung sino. Akala ko si mama. Baka pagsabihan ako na patahanin ko yung pusa ko dahil sa kakamyaw nito. Pero nagulat ako kasi wala namang tao. Agad kong sinara yung pinto at saka humiga sa kama at nagkumot na. Yung pusa ko naman ay pumunta sa tabi ko. Iniisip ko na lang na baka hindi ko nasara ng mabuti yung pintuan ko at baka may hangin. Nakuha ko na din yung tulog ko pero putol-putol kasi may naririnig akong scratch sa wall tabi lang ng kama ko. Di pa rin tumitigil kaya nainis na ako. Mitski! Tinignan ko yung pusa ko kung siya ba yun. Kaso natigilan ako kasi tulog siya. Tuloy-tuloy pa rin yung naririnig kong scratches. Natameme na lang ako at niyakap ko na lang yung unan ko at pinilit ko talagang makatulog. Another night, hindi na muna ako nanood ng kahit anong movie dahil lalabas kami ng maaga kinabukasan nila ate dahil mamamalengke rin kami. Nakatulog naman ako kaso nanaginip ako ng puro manika at parang gising yung diwa ko kasi may naririnig akong maliliit na padyak at nagtatawanan ng mga bata. Mulat yung mga mata ko pero hindi ako makagalaw. Pinilit kong igalaw yung daliri ng paa ko at nagdasal na lang ako. Pagkatapos nun, nakagalaw na ako at dali akong pumunta sa sala. Kinuha ko rin si Mitski at dun na natulog. Wala naman nang nangyari pagkatapos noon. Kinabukasan ng umaga na malengke kami ng mga 7:00 at nakauwi ng 9:00 sa bahay. Naupo lang ako sa upuan sa balkonahe at nag-decide na magpahinga muna dahil ang dami naming bitbit. Natanggap ko na rin pala ang package kong SD card reader. Kaya kinuha ko ang laptop ko at kinuha ang camera na nabili kasi gusto ko nang makita yung outcome ng pictures ng pinagkukuha ko. May 4 na folder ang laman ng SD card. Tinignan ko isa-isa at saka ako nakita yung mga pictures na nakuhanan ko. Wala namang kakaiba. Agad kong in-export yung mga files at may isang natitirang folder na pangalan ay Mama. Inopen ko to at nanindig yung balahibo ko sa mga larawan. Ibabahagi ko sa inyo ang mga pictures. Natakot ako at sinabihan ko kagad ang kapatid ko. Yung mga pictures kasi parang about sa kulam at wala talaga akong alam sa mga ganun. Disturbing pa yung ibang pictures kasi mga batang nakasmile at eerie talaga yung vibe ng ibang larawan na nandoon. Sinabihan ako ni ate na baka yung mga nagpaparamdam ay dahil sa camera at kung ano man yung history na nakabalot doon. In-export ko yung ibang pictures na gusto kong ibahagi sa inyo, pero yung iba doon ay hinayaan ko na. Tinapon kong malayo sa bahay yung SD card at binenta ko na lang ulit sa Facebook Marketplace yung camera dahil nanghihinayang din ako. Alam kong masama ako sa part na yun pero hindi ko din talaga alam yung gagawin ko. Nung nabenta ko na yung camera sa murang halaga, nawala na din yung pagpaparamdam sa akin o yung mga ingay na na-experience ko sa bahay. Sana yung nakabili sa camera ay hindi naman nakakaranas ng kakaiba. Kaya ngayon, parang nakakatakot bumili ng murang camera kasi nga sabi nila, it's too good to be true. Marami pa po akong experience nung hawak ko pa yung camera na yon pero ayoko nang pahabain yung kwento ko kaya sa susunod na lang. Titingnan ko yung mga photos. My God, ang creepy ng mga pictures, guys. Ang weird. Ano sa tingin nyo, guys? Ang sketchy, no? I'll see you sa next upload, guys. Bye!